Huwag na kayong magulat kung itong San Miguel Beer ay i-trade na itong guard nila na si Chris Rosales at baka ang maging kapalit nito, Tyler Tio ng Phoenix Fuel Masters. Hindi nyo ba napapansin itong si Chris Rosales ay hindi na ginagamit ng San Miguel Beermen? Ang ginagamit ngayon nilang guard itong si Chris Ross na konti na rin ang minuto, plus si Jerick Almisi at si Paulo Hernandez. Kaya nga maraming nagsasabi na baka panahon na para i-trade talaga ng San Miguel Beer itong si Chris Rosales. At ngayon mukhang ang mangyayari nga, matitrade na ang nasabing player kapalit ni Tyler Tio na kapipirma lamang ng kontrata sa Phoenix Fuel Masters. Kahit pumirma ng kontrata itong si Tyler Tio, pwede pa rin niyang i-trade ng Phoenix. Baka sign and trade ang mangyari dyan. So hindi na ako magugulat kung ganyan ang maging sitwasyon dito. Dahil syempre, kung ikaw naman, itong Phoenix Fuel Masters, gusto mo ring makuha si Rosales dahil yan ay veterano na. Kaya sa tingin ko, magiging maganda to para dito sa koponan ng San Miguel. Dahil ito si Tyler Tio, alam nating mahusay na scorer yan. At para itong si Jerick Amnisi, magaling sa 3 points. Kaya pwede talaga to na magamit ng San Miguel. At natitiyak natin magiging isa yan dito sa aabangan ng mga fans na gagawing major movement nitong SMC. Pagdating dito kasi sa point guard situation ng San Miguel, mukhang kinakailangan talaga nilang maayos yan. Lalo na kapag nakuha nila ang nabanggit na player. Kaya nga itong si Chris Rosales, pag na-trade yan, makikinabang din ng Phoenix. Pero itong San Miguel, sigurado magagamit din ng mabuti itong si Tyler Tio. At kapag ito natuloy, makikita talaga natin na magiging isa yan doon sa mga aabangan at yung talagang magiging big change para dito sa roster ng San Miguel Beer. Ito nga bang Macau Giant Pandas ay hindi na babalik dito sa PBA? Maraming mga fans na nagtataka unang-una bakit pa pinabalik itong Giant Pandas dahil ang sama nung laro nila nung last conference na halos hindi sila manalo-nalo kahit na doon sa mahihinang teams dito sa liga. Kaya nga ngayon maraming nagsasabi talaga na baka mahirapan na itong Giant Pandas na bumalik dito sa PBA. Mahusay naman yung mga offensive players nila, pero pagdating sa depensa halos wala talaga silang naibibigay. Kaya yan ang dahilan kung ba't lagi silang natatalo. Kaya nga ngayon mukhang ito na talaga yung titignan natin ng PBA sa susunod, yung pag-iimbita sa mga ibang teams. Maganda yung idea na mag-imbita ka ng ibang mga teams para makapaglaro dito sa liga. Pero syempre sana naman yung susunod na kukunin ay yung merong ibubuga at yung magkatulad nitong Macau Giant Pandas na parang ang dali-dali talunin nitong mga PBA teams. At yan talaga sa tingin ko yung nagiging problema ngayon dito sa Giant Pandas at yan ang dahilan kung bakit yung mga ibang fans ay sinasabi na mas mabuti na nga kung tanggalin ang nasabing koponan para naman kasi hindi rin naman to nakakatulong dito sa PBA dahil yung mga mas mahina pa nga to doon sa mga farm teams na naglalaro ngayon. In fairness, mas maganda nilalaro ng Blackwater maski na itong Terra Firma. Kaya tignan natin sa mga susunod na mga conference kung magkakaroon pa rin ng mga invitational o mga iimbitahing bagong teams itong PBA para palakasin na pagandahin yung kompetisyon. Pero sa tingin ko sa susunod, hindi na iimbitahin itong Macau unless kumuha talaga sila ng mga mas magagaling pang mga players para mabigyan naman ng magandang kompetisyon itong mga teams dito sa PBA. Dahil sa bandang huli, yan naman talaga ang hinahanap ng mga fans, yung talagang kompetisyon para gumanda yung mga laban dito sa PBA at magustuhan at ma-entertain yung mga manonood. Posible nga kaya na i-acquire na ng Rain or Shine Elasto Painters si Joshua Monson. Alam natin na isa sa mga dahilan kung ba't itong si Monson ay gustong matrade mula dito sa Titan Ultra ay dahil hindi sila nagkasundo doon sa salary. Dahil mataas na yung hinihingi ni Monson. Alam din natin na mayroong mga fans na magsasabi na hindi kayang i-afford ng Rain or Shine Elasto Painters yung salary na hinihiling nitong si Joshua Monson mula dito sa ROS. Pero ngayon, mukhang ready na raw gumastos itong team ni Coach Yeng Giao. Dahil para nakita nila yan lang talaga ang paraan para ma-maintain mo yung competitive edge mo sa PBA. Kaya ready na raw silang gumastos at bigay yung salary requirements na hinihingi ni Joshua Monson. Kung sakasakali, sa tingin ko, magiging magandang adisyon itong si Monson dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ito isang all-around player, parang Gabe Norwood at talagang mababagay dito sa pinapairal
na implementation ni Coach Yeng Yao sa kanyang kuponan. Kaya pwede talaga ito si Joshua Monson dito sa Rain or Shine ni Last of Painters. Kinakailangan lamang na ipakita niya talaga na yung ownership na willing silang magbayad. Kasi sa totoo lang, kung hindi ka gagastos dito sa PBA para doon sa mga players, talagang wala kang mararating. Dahil yung mga ibang teams kagaya ng SMC, yung Converge at yung MVP Group, gumagastos talaga yan. Kumbaga, kung gusto mong manalo ng kampiyonato sa PBA, kinakailangan mo talagang mag-invest. Ganun lang talaga yan. Kaya nga itong Rain or Shine ni Last of Painters, mukhang ganyan na ang magiging plano ngayon. At willing na raw sila na bigyan ng mataas na salary si Joshua Monson para naman maibigay talaga yan dito sa Rain or Shine. At ito naman si Coach Yeng Yao para magkaroon ng pyesa na magagamit talaga para sa mga susunod pa nila na mga laro. Dahil parang yan talaga ang kinakailangan ngayon nitong Rain or Shine. Ang Barangay Ginebra nga ba ay gagawa ng mga trade para makakuha ng mga mas malalakas na mga local players. Kitang-kita dito sa first game nito si Riley Grigsby na wala tong nakuhang suporta mula doon sa mga locals. At yan ang nagiging problema nitong Barangay Ginebra. Riley Grigsby naman, 42 points, 13 rebounds, wala ka nang hihilingin pa. Binuhos niya lahat dito. Pero itong mga locals ng Ginebra, walang naibigay, walang naka-double figures. Kaya nga ngayon, ito namang, alam natin na ito si Scottie Thompson wala at malaking bagay yan sa Ginebra. Mukhang kinakailangan talaga na gumawa ng paraan itong Barangay Ginebra para masiguro na sila ay magkaroon ng iba pang local players. Kung hindi makakakontribute yung mga players ngayon na nandyan, baka panahon na para kumuha sila ng mga pampalit dito. At yan ang tinitignan ngayon itong si Coach Tim Cone. Alam natin si Coach Tim Cone, hindi yan sanay nang natatalo ng ganitong basta-basta. At ang gusto niya syempre, yung Ginebra, strong start. Nakita natin yung mga import ngayon malalakas. And kaya nga nung nasabi natin, magaling na import si Riley Grigsby. Ang problema rin talaga, kinakailangan na support mula doon sa kanyang mga teammates. At yan talagang hinahanap nila ngayon mula dito sa Barangay Ginebra. Kaya nga itong mga players ng Ginebra, hindi na ako magugulat kung meron talaga diyang ite-trade para makakuha ng mas matinding offer itong Barangay Ginebra. Dahil kapag sila nakakuha na ng mga mas magagaling na player, sigurado, yan ang magiging simula ng pagpapalakas nitong Gene Kings at maipapakita ay magiging ready na para sa isa pang kampyonato. Alam natin nung nakaraang conference, maganda yung start talaga ng Barangay Ginebra at ngayon yan ang kinakailangan nilang sabihin natin i-duplicate para maging mas okay na yung kanilang ipapakitang laro ngayon. Dahil kung Barangay Ginebra, ito na talaga yung masasabi natin na magiging malaking bagay na iintayin ng marami para dito sa Gene Kings para naman ipakita sa lahat na itong Barangay Ginebra hindi po shower. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, si Romeo Conchada, si Anthony Alon, si Michael D., Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si RG Bueno, Monte Guzman. Binabati din natin si Jervin Cris, si Malyari Mascarinas, si Ireneo Salangsang, si Katsakino Dukusin, si Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.